Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, sa munod na bahagi doon sa Kitabul Buyu, dito sa Kitabul Muamalat ng Fiqhul Muyassar. So natalakay na natin nung nakaraan yung mga kondisyon ng pagbebenta at pagbili. Ngayon inshallah, ang mga buyu na ipinagbabawal. Al-buyu'ul manhiyu anha, ang mga pagbebenta at pagbili na ipinagbabawal. So merong mga paraan ng pagnenegosyo o paraan ng pagbebenta at pagbili na ipinagbabawal. So marapat na malaman natin ito kasi mga ito unang-una kaya pinagbabawal ay meron itong kalakip na mga pandurugas, panlalamang, panluloko sa mga tao. Na dahil dito ay kumbaga makalusot man yung tao dito sa mundo, naloko niya yung kanyang kapwa, mananagot pa rin siya sa kabilang buhay dito. At syempre nakasalalay din dito yung kanyang yung biyaya na natatanggap niya, kung ito ba ay magiging mabiyaya. Kumbaga, kung magiging mabiyaya ba ang kanyang pamumuhay dito sa mundo, kasi magiging negatibo ang epekto nito, ang haram na kabuhayan, magiging negatibo ang epekto sa tao. Diba yung hadith na meron daw tao, tinataas niya yung kanyang kamay at nananalangin siya kay Allah, sinasabi niya, Ya Rabbi, Ya Rabbi, pero yun nga, ang kanyang pagkain ay haram, ang kanyang inumin ay haram, tumaba yung kanyang katawan sa pamagitan ng haram, fa'anna yustajaba lahu, paano pang tutugunin ang kanyang dua? So kabilang ang haram na kabuhayan sa mga nagiging dahilan na hindi matatanggap ang dua. At syempre, magiging o mawawalan ng biyaya. Magiging dahilan nito na mawawalan ng biyaya ang ating mga pamumuhay, waliyadu billah. So dito ay mayroong mga tinukoy na pinagbabawal. 8 ang tinukoy dito. Unang-una, yung tinatawag na i-enumerate muna natin sa mga pinagbabawal na pagbebenta at pagbili, al-bay'u wa shira'u ba'dal adhan ath-thani yawmul jumu'ah. So pinagbabawal ang pagbenta at pagbili kapag nag-adhan na ng pangalawang adhan para sa Jumu'ah. Ibig sabihin, nagsisimula na mag-khutbah ang khatib. Nagsisimula na mag-khutbah ang khatib, so bawal na. Pangalawa, bay'ul asya' liman yasta'inu biha ala ma'siyatillah. Pagtitinda ng mga bagay-bagay na ginagamit sa pagsuway kay Allah. At dito yung tinutukoy dito, maaring yung bagay na yun halal. Pero kung ito ay matitiyak o kumbaga halos nakakatiyak ka na ito ay gagamitin sa haram, hindi mo ito pwedeng ibenta sa tao na yun, na alam mong gagamitin niya ito sa haram. Malilinaw pa natin ito mamaya, inshallah. Pangatlo, bay'ul muslimi ala bay'i akhihi. Yung pangaagaw ng Muslim ng customer sa kanyang kapwa, Muslim na negosyante. Halimbawa, may tinitinda ko, tinda akong bigas. Halimbawa, tapos may magbebenta rin dito ng bigas. So, yun. Kabilang yun sa kahulugan nung bay'ul muslim ala bay'i akhihi. Pero maaari rin ng mga ngahulugan nito ay di sa paliwanag ng mga scholar, kumbaga yung magkakaroon ng sabwatan na kumbaga na madadala yung mga customer na bibili sa iba pang Muslim na nagtitinda ng parehong ano din, ng parehong paninda. Pag-apat, asyira'u ala syira'. Ito naman yung kumbaga bibilhin mo ang isang bagay kapalit ang isa pang pagbili. Kumbaga
meron nang nagkausap na na magbebentahan. Halimbawa ako, meron akong ibebenta kay Yasin, cellphone. Tapos lumapit si Rashid. Huwag mo nang ibenta kay Yasin yan, ako na lang bibili. Binibenta ko kay Yasin 10,000, sabi niya, huwag nang ibenta. Ibenta mo na lang sa akin yung 12,000. So, ganung bagay. Ano pa mang bagay na inaalok niyang kapalit na sa kanya ibebenta yung paninda. So, merong pamimilit, merong panlilinlang at iba pa. Ikalima, bay'ul ina. Itong bay'ul ina, ito medyo komplikado ito eh. Ito yung kumbaga pagpapatubo, pautang na may patubo, pero pinapalabas sa anyo ng kabaligtaran ng sanla. At matatalakay pa natin ito ng mas malalim inshallah. Kasi mga tao, so matatalino yung mga gustong gumawa ng kasamaan eh. Nakakaisip sila ng paraan para magbumukhang tama yung kanilang gustong gawin na kasamaan. Nakakaisip sila ng paraan. Tas pang-anim, bay'ul mabi qabla qabdihi. Ang pagbebenta ng anumang paninda bago pa ito mapasa kamay ng nagbebenta. Ito na nga, yung katulad ng natalakay na rin natin nung nakaraan na dapat hawak ng nagtitinda o property na niya o nasa pag-aari na niya yung kanyang ibebenta. Hindi siya pwedeng magbebenta ng hindi kanya. So may kinalaman dito. Sumunod pang 7, bay'u thimar qabla badwi salahuha. Ang pagbebenta ng bunga bago pa ito maging kapaki-pakinabang. Halimbawa, yung saging, puso pa lang ng saging yung malabas. Binibenta ko na sa kambal. O, bilhin niyo itong saging. Isang anong tawag doon? Yung isang haba ng saging. Isang bungkos ng saging. O, bibenta ko sa yan. Lumabas na yung puso. 3 buwan na lang, may bunga na yan. Bayaran mo na ngayon 500. So, yun. Anyway, malilinaw pa natin yan inshallah. Parang may pinagbentahan ka na ng ganun na. Wala pa naman. Ay, hinihingi. Tapos yung panghuli, yung tinatawag na najash. Yung najash, kumbaga, ito yung pagsusulsulan. Bagi din ito ng panlilin lang eh. Na, anyway, matatalakay pa natin. Pero example ito, nakikita mo ito minsan sa mga pelikula eh. O, magkasabwat si Rashid at si Yasin. Ako customer, di ko alam na magkasabot pala sila. Tapos, ilapit ako, Yasin, biling mo na lang yan. Cellphone, 10,000. Tapos sasabihin ni Rashid, wag mo ibenta sa kanya yan. Bibilhin ko yan, 11,000 bibilhin ko yan. Kailangan ko talaga yung cellphone eh. Sige, bibilhin ko na rin yan, 11,000. Sa akin mo lang ibenta. Naintindihan nyo? So, nagkaroon ng sabwatan. So, merong mga panlilin lang palagi sa ilan ba ito? Ilan yung nabanggit natin? 8 na mga ipinagbabawal na pagbebenta at pagbili. Pinagbabawal na pagbebenta at pagbili. Ngayon, tinatranslate natin yung bay na pagbebenta at pagbili. Kasi maaring merong paglabag din yung bumibili eh. Hindi lang yung nagbebenta yung nanloloko. Pwede ring magkasabwat nga sila actually nung nagbebenta. Lalong-lalo na doon sa bay'ul ina na matatalakay pa natin, inshallah. Ngayon yung una, yung panimula pala muna. So nga, nahasyari al-hakim an ba'dil buyu'i idha tarattaba alayha taji'u lima huwa aham. So ang syariah daw, ito ay nagbabawal sa mga pagbebenta at pagbili. Kapag ito ay magiging dahilan na mawawala ang anumang mas mahalaga. Kumbaga magdudulot ito ng pinsala. Kaan tushgil an adai ibadatin wajibah. Halimbawa kung ang pagbebenta na ito ay magdudulot na magiging abala kayo sa pagbebentahan sa halip na patungo na sana kayo sa gawaing pagsamba. Ito na nga yung pagbebenta kapag pangalawang adan na ng Jumu'ah. So na abala kayo sa pagbebentahan, dapat nandun na kayo sa masjid. So bawal yun.
O yatarattaba alayha idrarun bil akharin. O kung ang pagbebenta na ito ay magdudulot ng pinsala sa iba. So yun na nga, yung Najash bilang halimbawa, nagsabwatan yung nagbebenta tapos yung peking buyer para tumaas ang presyo. So yun ay magdudulot ng pinsala sa iba. At gayon din, uminhad ihi albiyu'ul manhiyu anha. At kabilang sa mga dito, ito nang 8 na tinukoy natin. So yung unang-una, albayu wa shira'u ba'dal adhan thani yawmul jumu'ah. Ang pagbebenta at pagbili pagkatapos ng pangalawang adan sa Jumu'ah, ibig sabihin kapag nagkukhutba na ang khatib. La yasuh albay' wala shira' mimman talzimuhu salatul Jumu'ah ba'dal adhan thani. Hindi pinahintulutan ng pagbenta at pagbili para sa sino man na marapat lamang sa kanya ang magsala ng Jumu'ah matapos ang pangalawang adan. Pero actually, ang hukom na ito, kasi isipin ng tao, di ba, bibigyan niya ito ng kahulugan, yung musafir hindi kasali rito. Di ba? Yung musafir, di naman siya obligado mag-Jumu'ah. Pero pareho lang bilang paggalang na lang sa masjid. Halimbawa, meron tayong bisita rito, o nagkukutba na dito, tapos sila nandun sa labas, nagbebentahan, katwiran nila, musafir sila, huwag niyo na rin gagawin. Gusto niyo gawin yan, magtago kayo sa ibang lugar, punta kayo sa ibang lugar, kung ganun man. Pero nga, magandang asal na kung yung mga tao ay nasa nuzul, kumbaga yung pagtigil sa isang lugar, musafir sila, oo, pero tumigil sila sa isang lugar, nang may ilang araw naman, dumalo na sila sa sala ng jama'a, kasama ang jama'a. Huwag na nilang ikasar o i-jump ang mga sala. Ganun din ng Jumu'ah, daluhan na nila. Nang sa gayon, hindi sila nagiging fitna o nagdudulot ng kaguluhan sa mga tao. Ganyan minsan, may mga bisita dito, naghaharutan pa sa labas, may sala rito, nagtatawanan. Hindi tama yun. Hindi tama yun. Gusto nila doon sila magpunta sa malayong lugar. Huwag dito na sa paligid lang ng masjid. So meron sinabi si Allah, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa darul bay'. O mga nanampalataya, kapag tinawag na o nagtawag na para sa salatul Jumu'ah, humayo kayo sa pag-aalala kay Allah, patungo sa salatul Jumu'ah at syempre sa pakikinig sa khutbah. Wadarul bay', specifically tinukoy, iwan ninyo ang pagbebenta at pagbili. Iwan ninyo ang pagbebenta at pagbili. Faqad nahallahu ta'ala anil bay'i fi hadal waqt. Ipinagbawal ni Allah ang pagbebenta at pagbili sa oras na ito. Wan nahyu yaqtadi at-tahrim. At kapag sinabing ipinagbawal o pagbabawal, ang ibig sabihin nito ay nagiging haram ito. Haram na nagkakasala ang gumagawa nito at magkakaroon ng gantimpala ang umiiwas dito, insyaallah. Wa adamu sihatul bay'. At ngayon din, kapag nagkaroon ng ganitong bentahan, hindi rin magiging tama ang kanilang bentahan. Kahit gaano man kaliit o kalaki yung halaga na yun. May nagbentahan ng candy, hindi pwede. Solin nyo yung pera ng isa't isa. Kumbaga. Kasi ang inyong bay ay hindi nakasunod doon sa kondisyon na wala itong nilalabag dapat na anumang batas sa Islam. Pangalawa, bay'ul asya'i liman yasta'inu biha ala ma'siyatillah. Ang pagbebenta ng anumang bagay sa sino man na inaakala mo o mas malamang sa iyong pag-aakala na gagamitin niya ito sa ipinagbabawal. Aw yastakdimuha fil muharramat. O kaya gagamitin niya ito sa ipinagbabawal. Kumbaga, mas nakikilala mo siya kasi may mga bumibili sa iyo, nakilala mo na yung binibili niya sa iyo, gagamitin niya sa haram. So, halimbawa, di ba, pwede tayong magbenta ng ilang mga bagay, pero maaring yung bagay na yun, mayroon pang ibang mga gamit. Fala yasuh bay al-asir. Ito na yung mga halimbawa. Hindi pinapahintulot, fala yasihu bay al-asir, liman yattakidahu khamran. Hindi ka pwedeng magbebenta ng katas ng prutas sa sino man na nalalaman mo na gumagawa ng alak. Diba? Kahit anong katas ng prutas pala, pwedeng gawing alak.
Katas ng ubas, di ba? Doon nanggagaling yung wine at iba pa. Yung katas ng trigo, nagiging beer. Yung sadike, di ba? Yung tubo, yung nyog, doon nanggagaling yung tuba. At iba't iba pa. So kung ganun yung tao, huwag mo na siyang pagbentahan talaga ng pwede niyang gawing ingredients sa paggawa ng alak. So, hindi lang asir. So, kung sa kalagayan, halimbawa ng gagawa ng alak, ano pa yung ginagamit paggawa ng alak? Yung yeast. Diba? Yeast, yung pampaalsa. So, pareho lang, huwag mo siya bentahan. Sabi mo, alam ko, gagamitin mo to sa paggawa ng alak, hindi kita bebentahan. So, pwede mo siyang hindi bentahan. Kasi dito nagkakaroon ng kalituhan, di ba? Kasi, di ba sa usapin ng pwede ba magbenta yung Muslim ng damit na pambabae na maikli? Sabi ng mga scholar, pwede. Kasi pwede naman niyang gamitin para sa bahay. Pero dito na ngayon magkakaroon ng usapin. Kung bibili sa'yo kuffar, kasi gagamitin lang din naman niya sa labas ng bahay, mas mainam magbenta ka na lang ng ibang damit, inshallah. Magbenta ka ng ibang damit, inshallah. Bilang pag-iingat din sa ating relihiyon. Bilang pag-iingat sa ating relihiyon, inshallah. Ngayon din, walal awani, liman yashrabu bihal khamar. At huwag ka rin daw magbebenta ng mga gamit sa kusina, yung mga baso halimbawa, para sa sino man na alam mo na gagamitin niya ito para uminom ng alak. So ganun din, alak yung naging sample. Alak yung naging sample. Ngayon sabahan nila yung kung pag-iisipan talaga ng tao yung kanya magiging pananagutan, maraming parang liliit yung mundo mo ganun nga dapat naman talaga. Kasi ang Muslim, di ba? Ang dunya, sijnul mu'min, o jannatul kafir. Ang mundo ay kulungan, piitan para sa mga mananampalataya. Maliit talagang, nasisikipan talaga tayo sa mundo na ito. Kasi daming bawal Kaya nga yung Muslim na hindi siya nakakaramdam ng ganito, na parang malaya lang siyang gawin ng anumang gusto niyang gawin, may problema yon. May problema. Wala siyang kinatatakutan. Wala siyang kinatatakutan. Pero tayo, marami tayong kinatatakutan kasi ayaw natin masadlak sa anumang bagay na kaduda-duda. So ito yung layunin nito. Saddud dhari'ah. Ang pagsasara ng mga pinto ng kasamaan. So ultimo yung juice na pwede niyang gagawing alak o ingredient na pwedeng gagawing alak o baso na pwede niyang gamitin pag inom ng alak, hindi natin ibebenta sa tao na alam natin na uminom ng alak. Wala bay'us silah fi waqtil fitnati bainal muslimin. So ganun din, ipinagbabawal ang pagbebenta ng sandata sa panahon na mayroong kaguluhan o pagpapatayan o digmaan sa pagitan ng mga Muslim. Kasi halos matitiyak mo na yung bibilhin sa yung espada, bibilhin sa yung pana, gagamitin sa Muslim. Huwag ka na magbenta. Kung meron ka matindahan noon, isara mo na muna. Saka ka na magtinda. Magtinda ka ng iba. Inshallah. Magtinda ka ng iba. Kasi yung ibang Muslim, sasamantalahin nila yan. Okay to, may gera. Hindi nagbenta ng baril o ano pa man. Hindi pwede. Hindi pwede. Kasi nga, yung aya, sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَعَوَنُوا لَلْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Magtulungan kayo sa kabanalan at takot kay Allah at huwag kayong magtutulungan sa kasalanan at pagsuway o paglabag sa mga batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, bay'ul muslimi ala bay'i akhihi. Ito na yun, kumbaga yung ginawang translation dito ni Sheikh Salman, panunulot ng Muslim sa pagtitinda ng kapatid niya. Kumbaga kinukompetensya mo siya. Meron nang naunang nagtinda ng bigas, tapos ikaw nagtinda ka rin ng bigas. Hindi mo bibili sa kanya, inagaw mo na. Inagaw mo na. Nahati tuloy yung yung kita niya. Sana 10 yung bumibili sa kanya, naging 5 na lang. Gumawa ka pa ng paraan na talagang yung mga bumibili sa kanya, sa'yo bibili. Gumawa ka pang promo o nagpababa ka pa ng presyo. Tapos yung kumuha ka ng tindera na sexy, laging nakasando. Yung 10 bumibili sa kanya dati, isa na lang yung siyam nandun na sa bagong kakompetensya. Ito yun. Bay'ul muslim ala bay'i akhihi. Mithaluhu, an yakula liman ishtara shay'an
bi'asyara. So halimbawa, meron daw tao na bumili ng isang bagay sa halagang 10 piso. Tapos bigla kang ngayon merong tindahan. Tapos sasabihin mo, ana abi'uka mitluhu bi'arkasi minhu. Kaya ko magtinda niyan ng mas mura. O maaaring hindi mo nga sasabihin, hindi mo kakausapin yung tao. Basta gumawa ka na lang ng tindahan, mas mura yung benta mo. 9 piso ang benta mo. Aw abi'uka ahsanu minhu binafsi thaman. O pwede rin sasabihin mo, parehong presyo, 10 piso rin, pero mas magandang klase. Kumbaga. At actually, pwede nga rin mangyayari ito ng harap-harapan. Di ba? Kasi pwede naman mangyayari na kasi may mga pagkakataon na magkakatabi talaga yung mga tindahan. Hindi nyo sinasadya na nagkatabi-tabi kayo doon. Kasi sa mga mall pala, di ba? Yung mga paninda na related, may kinalaman sa isa't isa, pinagtatabi-tabi sila. Yung mga cellphone magkakatabi, yung mga damit magkakatabi. Umupa kayo doon sa tutuban, halimbawa, o sa mall, tapos wala naman kayong intensyon na magkatabi kayo ng tindahan. Pinagtabi nila kayo nung management ng mall. O meron nang bumibili doon sa kabila. Tapos nung naririnig mo silang nag-uusap doon, kasi di ba magano pa yun, magka-canvas pa yun, kumbaga, maghahanap ng murang presyo, magkipagtawaran pa yun. O hindi nalaman mo. Tapos pagdating niya sa'yo, sinitsitan mo pa sinitsitan mo pa, tapos sabihin mo, yung binibenta doon magkano? 10 piso. Ito, bibenta ko lang ito sa'yo, 9 piso. Kung gusto mo ito mas maganda, bibenta ko 10 piso lang din. So yun. Sinusulot mo nga yung pagbebenta nung kapatid mo. So meron ng hadith, iniulat ni Ibn Omar, radiyallahu anhuma, iniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim, la bay'a, la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Na huwag magbebenta ang sino man sa inyo laban sa pagbebenta ng iba pa. Kasi nga maaring may iba't ibang anyo nga ito. Pero ang bandang huli nito, ang dulo nito, sa halip na makakapagbenta yung kapatid mo, sa'yo bibili. Sa'yo bibili at doon siya napinsala. At yun nga yung kaida, kung paanong maituturing na ipinagbabawal ang pagbebenta. Kapag nagkaroon ng pinsala doon sa kapatid mo, either bumibili o nagbebenta. Pang-apat, asyira'u ala-syira'. Ito yung anyakula liman ba'a syai'an, merong nagbebenta, sasabihin niya na ifsak al-bay'. Sasabihin nung kumbaga nung tao, iurong mo nga yung pagbebenta. So meron nang bumili, di ba? Tapos sasabihin mo sa kanya, i-cancel mo na yung pagbili. Ana ashtarihi minka, ay pagbebenta pala. I-cancel mo na yung pagbebenta, ako na lang ang bibili sa iyo ng mas mahal na presyo. Ba'dan ittafaqa al-ba'i wal mushtari ala thaman. So yun nga kanina yung sample natin, di ba? So nag-usap na kami na ganito yung presyo, tapos biglang kinausap nung isa pa yung nagbebenta. Pag mo nang ibenta yan doon sa kausap mo kanina, ako na lang bibili niyan. Yung binibenta mo sa kanya 10 piso, bibilin ko ng 12 pesos. So yun, ito na yun. Asyira'u ala-syira'. Wa hadhihi suratu dakhila fi nahyil warid fil hadith as-sabiq. So napapaloob din ito doon sa hadith na nabanggit kanina, doon sa panunulot ng customer ng kapatid. So dito, kung yun doon sa una, sinusulot mo yung customer, so dito, ang sinusulot mo naman uli, yung yung nagbebenta. So sa halip na magbebenta siya sa ibang tao, sa'yo na siya magbebenta kasi nagbigay ka ng mas malaking halaga. At ngayon, sumunod, ilan ba ito? 8, So kunin na natin itong pang-5, inshallah. Yung bay'ul ina. Yung ina, actually isang uri ito ng riba. Kasi ito ay riba, pagpapautang ng may patubo. Pero kunwari, merong sanla.
Kunwari, merong sanla. Actually, merong binigay dito na sample. Pero yung sample na ibinigay dito, komplikado eh. Ito yung pinost ko sa Facebook, yung nakakalito, yung nilagyan ko maraming kulay. Yung sample dito, hindi na natin babasahin kasi masyadong komplikado. Merong mas madaling sample. Yung binigay ni Sheikh Uthman al-Khamis, hafidahullah. So meron dalawang nag-uusap. Isang mayaman, at isang mahirap. Yung mayaman, yung negosyante, so punta sa kanya yung mahirap. Si Yasin yung mayaman, si Rashid yung mahirap. Sabi ni Rashid kay Yasin, pautangin mo 1,000. Pwede mo ba pautangin 1,000? So ito, negosyante, tuso, iniisip niya, pag pinautang ko to, wala naman akong mapapala rito. Diba? Baka mamaya matagal pa to magbayad, 1 taon pa to magbayad. Hindi rin naman pwede magpatubo, di ba? Utang siya sa iyo 1,000, babayaran niya sa 1,200, bawal. Kahit nga patungan niya ng kahit piso lang, bawal. Bawal. Ngayon, naisip mo na ano bang meron ka dyan, Rashid? Sabi ni Yasin. Ano bang meron ka dyan, Rashid? Sabi ni Rashid, wala akong kahit ano rito. Ito, bote ng tubig. So sabi ni Yasin, sige, bigay mo sa akin yan. Bibiling ko sa iyo yan ng 1,000. So inabot ni Yasin ngayon yung 1,000 kay Rashid. So kinuha na ito ng mayaman, mas inabot kay Rashid yung 1,000. Ngayon, sasabi nung mayaman, eto, ngayon, ibebenta ko sa iyo pabalik. Pero babayaran mo sa akin installment 200 buwan-buwan. Di ba? Ang galing, di ba? Ang galing. Parang lumalabas ngayon, parang may nagkaroon ng bentahan o ano. Oo. Akala nila walang riba. Kasi may paninda. Hindi parehong item. Hindi siya pera sa pera. Tapos ang anyo niya, parang sanla pa nga eh. Pero riba ang mangyayari. Kasi kinuha na ni Rashid yung pera 1,000 eh. Tapos babayaran niya si Yasin ng 1,200 kahit hulugan. So riba pa rin siya na mangyayari. Yun dito kasing sample komplikado eh. Pero yun yung mas madaling sample. Yun yung mas madaling sample. So ulitin natin Si Rashid nangungutang kay Yasin, ayaw ni Yasin. So, sabi ni Yasin, ano bang meron ka dyan? Meron ako bote ng tubig. Sige, bilhin ko yan 1,000. Di ba 1,000 kailangan mo? Ito 1,000. Di hawak na ni Rashid yung pera, 1,000. Ngayon, itong bote mo ng tubig, hindi ko naman kailangan to. Anong gagawin ko rito? Ibibenta ko ito sa iyo installment. Bayaran mo ko 1,200 buwan-buwan sa loob ng 6 na buwan. Di may riba. Nagkaroon ng riba. Yun yung madaling sample. Yung nandito kasi komplikado yung sample. At yun nga, sinasabi ng mga scholar, hurrima hadal bay, pinagbabawal ang uri ng pagbebenta na ito, li'annahu hilatan yatawassalu biha ila riba. Dahil ito'y palusot. Palusot na patungo sa riba. Ito'y palusot na patungo sa riba. Kumbaga, binabalubaloktot nila yung batas ni Allah eh. Upang pinagmumukha nila itong bay nga, kaya tinawag siyang bay'ul ina. Ang ina, kumbaga ang tinatawag kasing ina, yung sample, merong bagay talaga na binibenta. Pero ang layunin ng pagbebenta na yun, makagawa ng riba. Makagawa ng riba. Pero yun nga, akala nila, nakakalusot sila, pero hindi nila alam, hindi kasi sila nag-aral ng hadith, hindi sila nag-aral ng fiqh. Matalino si Allah. Alam na ni Allah na may isip to ng tao, kaya pinagbawal na niya sa pamagitan ng hadith na iniulat ito ni Imam Ahmad. So yung sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ida tabaya'tum bil ina." Kapag kayo ay nagbentahan sa paraan ng ina, yung ang kaninang tinukoy ko, wa khadtum adnabal bakar, at kumapit na lang kayo sa buntot ng baka. Ibig sabihin, namuhay na lang kayo
ng makamundo. Waraditum bizar, at nakontento na lang kayo sa pagsasaka. Wataraktumul jihad, at dahil sa lahat ng ito na pinagkakaabalahan ninyo, iniwan ninyo ang jihad. Sallallahu alaikum dhulalan yanzi'uhu hatta dhillan pala. Sallallahu alaikum dhillan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kapag kayo daw ay nagbentahan ng ina at kumapit na lang kayo sa buntot ng baka at nalugod na lang kayo sa pagsasaka at iniwan ninyo ang jihad, dudulutin ni Allah na bumalot sa inyo ang kahihiyan hanggang sa bumalik kayo sa relihiyon ninyo. Hanggang sa bumalik kayo sa Islam, hanggang sa kayo mag-jihad. Kumbaga, gawin ninyo kung anong obligado at syempre iwan ninyo ang mga ipinagbabawal ni Allah. Lalong-lalo na yung ina, waliyadu billah. So, ito yung yung matinding sample ng kumbaga kung paano yung tao hindi siya nauubusan ng talino kapag gagawa ng kagaguhan. Pero niya naisip pa nila yon na pwedeng ganun ang gagawin. Pero nga, naunahan na sila ni Allah. Kilala ni Allah kung ano yung kasamaan ng tao. Kaya pinagbawal na ito, dito pa lang sa hadith na ito, alhamdulillah. Tutuloy natin yung natitira pa na 3. Inshallah sa susunod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.